First day mo bilang safety officer. Inikot ka ng HR, pinakilala ka sa mga manggagawa at manager. Kaso pagdating mo sa table mo, wala kang makitang safety manual. Hindi mo kilala yung first aider at mga emergency response team. Merong mga chemical storage, pero wala kang makitang MSDS. Sabay pinapik ka pa ng manager mo at sinabing, Di ba may boss ka naman? Kaya mo na yan. Welcome to reality. yeah, right? Alam nyo, madalas, this is the reality here in the Philippines. Lalo na kung ikaw yung unang safety officer sa kanilang kumpanya. Nakaka-overwhelm? Oo, pero may paraan para hindi ka malunod sa trabaho. Alam mo, hindi mo naman kailangan maging expert agad. Ang mahalaga, alam mo kung paano magsimula at magsimula ng tama. Marami sa atin mga naging safety officer nang wala man ng kalinaw-linaw na gabay. Pero huwag kang mag-alala, I got you. Hi, ako nga pala si AC at isa akong health and safety officer na nakabase dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel na ito ay para sa mga bago, veterano at interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel na ito ay naglalayon na magpakalat ng impormasyon at kaalaman patungkol sa mundong ginagalawan natin. Kaya kung interested ka, samahan mo ako explore ang mundo ng health and safety. Let's go! So ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung step by step kung ano ang dapat mong gawin on your first month. Guys, first month. Hindi 1 day, hindi 1 week, hindi 3 days. Sa pagiging safety officer, sa tingin ko, importante ang unang buwan mo sa inyong kumpanya na pinasukan. Okay, magsimula tayo sa week 1. Okay, week 1, you have to assess and observe. The goal here is to get the full picture of the company. Of course, you cannot get the full picture of the company kung nakaupo ka lamang sa table mo. Siyempre, mag-ikot ka. Tumayo ka, tingnan mo yung proseso, tingnan mo yung vicinity, at kung meron man mapa, well, ask for a map. Floor plan, mas mainam kung meron din. Check mo yun. Kasi yun yung magiging guide mo kung paano ba iikutin yung buong planta. Tingnan mo rin kung malinis ba yung work area. Tingnan mo rin kung meron bang fire exit o wala. Tingnan mo rin kung nakablock ba ito o hindi. May ginagamit bang chemical na critical sa production? Tingnan mo siya. I'll give you a pro tip. Gumamit ka ng tickler. Alam mo ba yung tickler? Hindi ko alam kung alam niyo pa yung tickler. Gumamit ka naman yung notebook, inote mo doon. At least habang nag-iikot ka, wala ka pa man lang checklist, meron ka na agad idea kung ano ba yung nakita mo sa work area mo. Inote mo lahat ng mga nakita mo. Kaysa wala maganda man yan o pangit. And then work from there. I-document mo yung mga hazards. I-document mo yung sa tingin mo culture o first impression mo sa mga manggagawa. Lalo na sa mga critical employees. Importante yun. Ang dapat mong goal, sabi ko nga, get the full picture. You have to make sure that you list out all the initial hazard na nakita mo. Tingnan mo yung mga missing signages and all. That's it for week 1. Week 2, review and organize the documents. The goal here is to check the legal compliance and the safety documents. I-check mo yung WARMA. Siguro familiar ka na dun dahil nag-boss ka nga, di ba? Check mo yung DOLE registration ng kumpanya kung meron ba. Tingnan mo yung OSH programs, yung mga certificates, kompleto ba? Kung kailangan ng Bosch, syempre dapat nasa yun na yun. Yung mga certificate ng mga first aiders, yung pollution control officer, i-check mo na din. Tingnan mo rin yung mga accident reports. Tingnan mo kung tama ba itong na root cause analysis. At kung meron bang follow-up after ng accident. Tingnan mo rin yung mga past audits. Kasi internal man to o external. Mas okay din kung merong external audit ang inyong kumpanya. Malamang meron yan. At malaki ang chance na meron yan. Kasi hindi sila magkakaroon ng safety officer o mangangahas na mag-hire ng safety officer specifically for that job kung walang outside findings. O kung wala naman talagang initiative lang talaga ng kumpanya, edi check mo lang yung data na meron at present sa inyong kumpanya. And then, start from there. Okay,
I'm gonna give you a pro tip. Make a checklist para masigurado mong wala kang malalampasan. I-note mo dito yung mga missing. At syempre, i-note mo rin yung present para you are sure that everything is in place. Week 3, pinaka-importante, build a relationship. Of course, on your week 1 and your week 2, you have to make sure that you're visible enough in the work area. Kung nakikita ka ng mga manggagawa, nakikita ka ng manager, ng supervisor, that's very good. Meaning, you are visible to them. And of course, make sure that you are also approachable. Don't forget to smile. Tao ka din, di ba? And show your emotion kahit papano. Make sure na pagpupunta ka sa isang work area, nakita mo yung supervisor, introduce mo yung sarili mo. Hi, ako po si ganito, ang safety officer ninyo. Nandito po ako para mag-observe pa lamang. Huwag po kayong mag-alala. Nandito po ako para tulungan kayo para mapanatili nating ligtas at maayos ang inyong work area. Magtrabaho lang po kayo, itrato po ninyo ako, kasamahan nyo sa trabaho. At huwag po kayo magbago na kahit na anong gawain ninyo. Nandito lang po ako sa gilid. Magpakilala ka sa mga foreman, sa mga workers, and even sa janitors. Believe me, malaki ang magiging tulong nila sa iyo. Join their routines. Umattend ka ng mga toolbox meeting na headed by their supervisors or lead man. Attend ka rin ng mga production meetings or kung anumang meeting. Guys, hindi pwedeng manipis ang mukha mo dito. Kailangan makapal ang mukha mo. You have to know everything. Kasi as much as possible, they have to know that you are there. Kumbaga, tayong mga safety officer is born chismoso-chismosa. Of course, in order for you to be approachable, you have to talk to the workers casually. Tanungin mo sila, uy, kaibigan, meron ka bang napapansin ditong delikado sa iyong lugar pagawaan? Ano ba yung mga safety concerns niyo kung meron man? Huwag na kayong mahiya sa akin kasi nandito ako para tulungan kayo. Okay? Siguro bigyan ko kayo ng relationship tip. Huwag agad puro memo. Pag nakakita ka ng violation o violator, bigyan mo agad ng memo. Bigyan mo agad ng disciplinary action. You have to know bakit ba nila yung ginawa. Okay? Isa yun sa mga madalas na nakikita nating problema para sa akin ng mga bagong safety officer. Dahil ikaw nga alam mo na problema yan, bigyan mo agad ng memo. Pero hindi dapat ganun. Build and establish a relationship with them first. Professional ha? Professional relationship. Alam mo, ang magiging output mo dito, makikita mo dito kung sino ba yung mga taong gusto maging compliant sa safety, sino yung totoo may pakialam sa safety, at sino yung magiging kakampi mo para ma-push yung safety sa work environment. At syempre, yung final week, week 4, show the results. Kahit na yung pinakamaliit lang, gumawa ka ng mga simple safety calendars. Doon makikita yung mga drills na ginawa mo, yung mga safety meetings, at kung kakayanin, gumawa ka ng mga weekly safety teams. Start a toolbox talk. Siyempre, umikot ka na. Nakita mo na yung work environment. Nakita mo na yung mga gawain ng mga manggagawa. Meron ka ng idea regarding kung ano ba yung toolbox mo. Kahit 5 minutes lang yan. 5 to 10 minutes, goods na yun. Make sure to have it documented. Attendance sheet and minutes of the meeting. Kahit 1 to 2 toolbox talk per day, it's okay. Siguro yung maging topic mo muna dito kung may na-observe ka mga nagche-chinelas. Bakit hindi kailangan magsuot ng tsinelas? Bakit kailangan nakasuot ng helmet pag nagtatrabaho? Bakit importante ang work gloves? Mga ganung bagay. And you have to make sure, guys, that you address one hazard per week. Kahit sa simpleng paglalagay ng slippery when wet, o kaya caution authorized personnel only, it's already a win for you. And it's already an accomplishment. Guys, these quick wins build your credibility in the company. Okay. Alam ko talagang very overwhelming yung first few weeks, 2 months sa isang kumpanya, lalo-lalo na if you're starting from scratch. Pero you have to remember na hindi mo naman kailangan tapusin lahat ng nakita mong problema sa isang bagsakan. Ang goal mo lang sa ngayon ay makilala ang iyong trabaho, ang mga tao, at ang proseso sa inyong lugar pagawaan. Kasi pag kilala mo ang workplace mo, doon ka lamang makapagbibigay ng tunay na proteksyon sa kanila. Bago ka pang hinaan ng loob pag nakita mo lahat ng problema, tandaan mo, you are hired for a reason and you are capable of accomplishing it. You are there to be a protector, a planner, and a problem solver. At sa tulong ng dasal,
diskarte, at dedication, guys, kayang-kaya mo yan. Okay, kung ikaw ay isang safety officer na kabaguhan, ano naman yung mga ginawa mo sa unang linggo o unang buwan mo sa isang kumpanya? Share mo nga sa baba. At kung may bago kang kaibigan na papasok sa ganitong role, tan mo na o i-share mo ng video na to. At guys, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Malaking tulong nito para sa akin. At sana nakatulong din ako para sa inyo. O ano, maraming salamat. Mag-ingat po tayo lahat. Paalam.